Magandang umaga po sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito. Grabe yung transition, no? So, pag tinanggap natin si Kristo, may talaga yun, may glow up. Di ba? Di ba nakita natin yung transformation, talagang binabago tayo ng Panginoon. Pero hindi po patungkol doon yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Gusto niyong turo ko sa inyo yung buhay ni Ayu. Yan, biro lang po. Pero ngayong umagang ito, bago tayo magsimula sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay sumaglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Diyos naman naming nasa langit, kayo po ay nagpapasalamat, nagpupuri, Panginoon, sapagkat ikay mabuti sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito na kami mag-aaral at makikinig, Panginoon, sa iyong mensahe para sa araw na ito. Dalayan po namin, Panginoon, sa oras po na ito. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso't isipan. At inahayaan ka po namin, O Diyos, na kumilos, Panginoon, sa aming mga puso. Magpakilala ka po, Panginoon, sa oras na ito. At ipaunawa niyo po, Panginoon, sa amin, Panginoon, ang dakilang biyaya, Panginoon, ng iyong mga salita. Sa oras po na ito, Panginoon, kayo nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, O Diyos. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. So ngayon po ay first Sunday ng February, tama po? At nung nakaraang buwan, ang focus po ng ating pag-aaral ay patungkol sa Banal na Espiritu. At isa po doon sa main points ng ating pastor nung nakaraang linggo ay patungkol sa ang Espiritu ay tumutulong sa atin para lumago. At bilang isang Kristiyano, meron pong isang bagay na napaka-importante para sa atin. At ito po ay patungkol sa salita ng Diyos. At bilang isang anak ng Diyos, dapat ay alam natin o kilala natin ang mga salita ng ating Panginoon upang una, tayo ay lumago. Di ba po? At sa oras po na ito at sa buong linggo ng February, ang pag-aaralan po natin ay panibagong series na naman. Ito po ay patungkol sa salita ng Diyos o sa Word of God. So, ngayong umagang ito, ang pag-aaralan po natin ay nakafocus sa mga symbols na pumapatungkol sa salita ng Diyos. Alam niyo po ba sa Bible, meron po tayong 1,670 na symbols. So, ginagamit ito ng Diyos para ibigyan ng kahulugan o bigyan ng pagkakakilanlan yung mga bagay. Tama po? Unang-una po dito, yung sikat na simbolo na makikita natin kapag tapos ng ulan. Kapag tapos ng ulan, nakakakita tayo ng rainbow. So, nung bata ako, sabi ng mga magulang, para mga kaibigan, ganyan. Kapag tinuro mo daw yung rainbow, mauputol yung daliri mo. Ganun daw yan. Pero tinatry ko, di naman siya totoo. At sabi rin nila, yung rainbow daw ay sa dulo nun, merong yung maraming ginto, sabi nila. Pero sa Bible, ang sinisimbolo po ng rainbow ay patungkol sa pangako ng Panginoon. Kanino? Kay Noe, sa mga tao, na hindi niya na muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Isa pa po sa makikita nating simbolo na ginamit at makikita po natin sa Bible ay maaring nabanggit ng ating pastor noong nakaraang buwan. Ito po yung simbolo ng Banal na Espiritu. Sabi sa Acts chapter 2, verse 3 hanggang 4, una po, ang simbolo po ng Banal na Espiritu ay hangin. At sa verse po, pinapakita po dito na isa po na simbolo ng Banal na Espiritu ay patungkol sa apoy. So marami pong simbolo na makikita po natin sa Bible. At yung mga simbolo po na ito ay ginagamit ng Diyos para lubos nating maunawaan yung kanyang mga salita. At isa po sa simbolo ay yung lamb na pinatay. At ito po ay pinagpapakita ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus. Amen. So ang ating pag-aaralan po ay makikita po natin sa Matthew chapter 4, verse 4. Ngayon, sa mga Bible, pwede buklatin po natin ang ating mga Biblia. Sabi po dito sa Matthew chapter 4, verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasa sulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao,
kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dito po nung time na ito, yan ko lang po kayo ng onting background dito sa Matthew chapter 4. Dito po, nag-ayuno po ang ating Panginoong Jesus na 40 days at 40 nights. So, sa tagal ng pag-aayuno, syempre, bilang nung time na yon ang ating Panginoon ay nasa katutuyuan ng tao. So, nakakaramdam siya ng gutom. At nung time na ito, nagpakita sa kanya si Satanas at siya'y tinukso. Sabi ni Satanas doon, kung talagang anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito, sabi doon. At sabi naman ni Jesus, ang sagot ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. At pinapakita po dito na isa sa pinaka-importanting bagay na dapat ay meron tayo bilang isang Kristiyano ay dapat nakasandig tayo sa salita ng Panginoon. Amen. So ngayon po, sa oras po na ito, pag-aaralan po natin ang mga simbolo na nagre-represent sa salita ng ating Panginoon. So ang salita po ng Diyos ay maraming simbolo at ang bawat simbolo po ay may tinuturong katotohanan para sa atin at para sa lahat ng tao. At tayo po ng Diyos na malaman po natin ito sa oras na ito. Yung mga kahulugan at yung may tutulong at may tuturo po ng bawat simbolo na ito para sa ating paglago bilang isang Kristiyano. Meron po tayo, di ba nabanggit ko, meron pong 1,670 na symbol sa Bible. Pero kung i-classify po natin doon yung patungkol sa salita ng Diyos, meron po tayong 12 symbols. Yun. Gusto niyo po itakil natin lahat yung 12 symbols. Okay lang po ba sa inyo? Siguro bawat symbol, siguro 15 minutes. So 15 times 15 times 12. So okay lang po ba sa inyo hanggang tayo dito, mga alauna, ganon, alas 2. So, pero iklian po lang natin, baka mamaya pagdating ng mga alas 12, unti-unti na pong nawawala yung mga tao Kasi tinatawag nila mga anak, yung mga nanay para magluto, di ba? So nakakagutom din po. So ngayon po, meron lang po akong hinanda na 4. Na simula dun sa 12 ay pag-aaralan po natin, pag-uusapan po natin sa oras na ito. So una pong simbolo, ito po yung mga symbols for the Word of God. Una po, God's Word is a seed. Pangalawa naman po, ang salita ng Diyos ay isang salamin. Pangatlo, ang salita ng Diyos ay isang lampara o ilawan. At pang-apat naman po, God's Word is a food. So, sino po yung gutom na dito? Taas po yung kamay. Yung gusto na ng siomai rice. So, pag linggo, yun yung nag-remind sa akin ng Sunday, yung amoy ng ng siomai rice Pagtapos ng gawain, naamoy ko na agad yung yung amoy nung prinitong bawang. So, toyo, di ba? Ang sarap. So, yun po yung mga 4 na bagay na pag-uusapan po natin sa oras po na ito. So, una po, tungo po tayo dun sa ating unang simbolo. Sabi po nito sa Lucas chapter 8 verse 11. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. So, una pong simbolo na itinuturo po sa atin ng Diyos sa kanyang mga salita. At ang salita po ng Diyos ay halintulad ng isang binhi. So, kung babasahin po natin yung Lucas chapter 8, ito po ay patungkol sa pagkapaliwanag ng ating Panginoong Hesus dun sa parable ng isang talinhaga ng mga hasik. At makikita natin doon yung iba't ibang klase ng tao at iba't ibang klase ng binhi na naihasik. Meron doon yung isang binhi na hasik sa batuhan dahil nga hindi naman siya para doon rin siya, namatay, di ba? Or nakuha ng ibon. So, iba't iba pong klase yung nangyari doon sa binhi. At ang isang binhi po, para siya mapakinabang, para magamit po natin bilang tao, kailangan po natin itong itanim sa matabang lupa.
Di ba po ah, ang isang binhi, ngayon po ay malapit na mag-summer, di ba? So, ang uso, marami na rin tayo nakikita na nagbebenta ng mangga. Kasi ito yung season ng ng mangga. Eh. So, pag yung yung buto ng mangga ay naitanim sa tamang lupa, pagdating ng gantong season, pakikinabangan natin yung binhi. Tama po. Pero kapag yung binhi ay naitanim lang o naihagis lang sa kung saan, hindi siya naalagaan, or napunta siya sa mabato o sa kalsada na konkreto, hindi siya mamumunga, di ba? Hindi siya tutubo. So, ganoon din po. Ang salita po ng Diyos ay kailangan maitanim. Saan po? Sa tamang puso o sa matabang puso. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pag naitanim sa tamang puso, yung taong napagtaniman ng salita ng Panginoon ay mag-aani ng kapakipakinabang na biyaya mula sa ating Panginoon. At pinapakita rin po sa atin dito na isang way para maihasik ang binhi ay sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, syempre, para mapakinggan ang salita ng Diyos, kailangan ibahagi. Di ba po? So, sabi po rito, kapag ang salita ng Diyos ay naitanim sa tamang puso, ay mag-aani po siya ng 3 resulta. So, bago po yun, ano po ba yung requirement ng isang binhi o ng salita ng Diyos para ito'y mamunga? Sabi po sa Marcos chapter 4, verse 20, ayun. Sabi dito, ito naman ang katulad ng binhing nalaglag sa matabang lupa. So, ang matabang lupa po ay sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng sagana. So, ito po pala yung kailangan. Para yung salita ng Panginoon ay mamunga at lumago, kailangan po siya maitanim sa matabang lupa. At yung matabang lupa na tinutukoy po rito ay yung mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos. Maraming nakikinig, pero hindi tinatanggap yung salita ng Panginoon. At marami rin namang pinagsasabihan, ngunit hindi pinapakinggan yung salita ng Panginoon. At dahil po doon, hindi nila natatanggap yung kapakinabangan na maaaring at nais ng Diyos na ibigay para sa atin. So, ang isang binhi, tulad nga ng isang binhi, kapag ito'y ilagay sa matabang lupa, ito'y lalago at ito'y mamumunga. At bilang isang Kristiyano, pag tinanggap po natin ang napakinggan nating salita ng Diyos, aani po tayo ng 3 resulta. Ano po ba yung resulta na ito? Bakibuklat po tayo sa Santiago, chapter 1, verse 18. So yun, sabi po rito, Santiago chapter 1 verse 18, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y pangunahin higit kaysa lahat ng kaniyang mga nilalang. Basahin ko po, niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. So, ibig sabihin po, ang isang resulta, kapag pinakinggan natin ang salita ng Diyos at tinanggap natin ng buong puso, ang unang resulta po ay tayo'y gagawing anak ng Diyos. So napakaganda ang biyaya, di ba po? Na pag tinanggap natin ang salita ng Diyos, tayo ituturing na anak ng Diyos. Amen po ba doon? At higit sa lahat, yung pangalawa naman po na resulta na matatanggap po natin kapag tinanggap at pinakinggan po natin ng maigi ang salita ng Diyos. Sabi po sa Marcos chapter 20, balik po tayo doon. Sila ang mga taong nakikinig at tumatanggap sa salita ng Diyos at namumunga ng sagana. Di ba po, kaya natin tinatanim yung binhi para pagdating ng panahon na ito'y tumubo, ay magkaroon ng bunga. At yung bunga na yun ay mapakinabangan natin. Sapagkat hindi naman tayo magsasayang ng panahon dun sa isang binhi para lang sa
sa wala, di ba po? Di po yan katulad ng yung munggo, kahit buti napapakinabangan eh, di ba? Pero kung gusto natin makakain ng lumpiang toge, kailangan yung mga munggo, kailangan niyang maglabas ng dahon, di ba? So, ang salita ng Diyos ay ganoon din po. Kapag ang salita ng Diyos ay palaging pinakikinggan at tinatanggap ng isang tao, ang bunga po nito, ang resulta po na ito ay nagbubunga dapat. So, namumunga. Kasi di ba ang isang puno, para malaman na ang isang puno ay kapaki-pakinabang, ito po ay namumunga. So, kapag ang puno naman po ay hindi na siya napapakinabangan, ginagawa, pinuputol po, di ba? So, ang saging po, ang saging kapag namunga siya, mapapakinabangan yung bunga. Tapos after po ng bunga niya, hindi na po ulit mamumunga yun eh. Ganun po yung saging. Kaya ginagawa po, ay puputulin yung saging para mamunga ulit siya. So, ganun po yung ginagawa. Kumbaga, naglalaan ng oras yung tao para sa isang binhi, para pagdating ng panahon, meron siyang pipitasin, meron siyang pagkakakitaan, ganun po. So, ang salita ng Diyos ay parang isang binhi na dapat mamunga. So, ano po ba yung mga bunga na matatanggap po natin kapag yung pakikinig po natin ng salita ng Diyos ay ginagawa po natin lagi-lagi? Una po ay fruit of righteousness. Makikita po natin ang bunga nito na ang tao ay gumagawa ng mga tamang bagay. Pangalawa naman po ay fruit of the Holy Spirit. At yung pangatlo naman po ay fruit of evangelism. At bilang isang Kristiyano, makikita na siya ay namumunga kapag isa na rin siya doon sa tumutulong para maggasik ng salita ng Panginoon, magbahagi ng salita ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Sino po dito yung gustong mamunga? Amen. So, ituring po natin ang salita ng Diyos na bilang isang binhi na kailangan alagaan. Kailangan nating basahin araw at gabi. At higit sa lahat, yung pangatlo po. Yung una, ang resulta po nito ay magiging anak tayo ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay mamumunga. Pangatlo po ay ang taong nakikinig at tumatanggap ng salita ng Panginoon ay nagkakaroon ng pananampalataya. So sabi po sa Romans chapter 10 verse 17. Bukas po tayo sa Romans chapter 10 verse 17. Yan. Sabi po rito, kahit ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangaral tungkol kay Kristo. So, nakakatuwa po na at napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat yung kailangan po natin para lumago ay siya rin pong nagbibigay nito. 'Di ba kung sa iba para yung binhi para mamunga kailangan bang pumunta ng palengke para bumili ng fertilizer, para bumili ng mga ng vitamins para dun sa binhi. Dito po, ang kailangan lang natin gawin ay saliksikin ang salita ng ating Panginoon. So, makikita po natin yung pangatlo, nagkakaroon po ng pananampalataya. At ang bunga po rin ng pakikinig ay pananampalataya. So, nais po ng Diyos na tayong mga anak niya at bilang Kristiyano ay ituring na binhi ang salita ng Diyos na kailangan alagaan. Diba po, ang binhi, naglalaan ng oras para pagdating ng panahon, ito'y mapakinabangan. Ganoon din po, kung gusto po nating mamunga, gusto po nating lumago, spiritual, kailangan po nating pakinggan at tanggapin po natin ang salita ng Diyos lagi-lagi. Hindi po ito yung pagdating ng linggo, papakinggan, tapos after ng ilang araw, kakalimutan na. Kundi po ang pinapakita po dito para lumago, consistency. Di ba po? Kailangan nating sinasaliksik ang salita ng Panginoon. Pangalawang simbolo naman po na pumapatungkol sa salita ng Diyos ay salamin. So, sino po dito kaninang umaga nagsalamin? So, di ba para ano tayo, conscious tayo sa sarili natin eh. Siguro kahit yung pinaka-pogi dito sa lugar na to, nag-check pa rin ang kanyang itsura sa salamin. Tama po?
So wala naman po siguro ito paggising, bahala na. Gwapo naman ako eh. Wala naman siguro ganun dito, di ba? So, bakit po ba tayo tumitingin sa salamin? Una-una po, para i-check kung may dapat pong ayusin sa mukha natin. For example, kung yung buhok po natin ay magulo, kung may muta tayo, or alam mo yun, yung may pimples na dapat tirisin, mga gano'n, no? Kaya, minsan mga nakita ko yung tinatapalan ng Band-Aid, di ba? Para mag-save ng kulay sa mukha. So, gano'n po, ibig sabihin, para i-check po natin. So, yun po ang trabaho ng isang salamin. Ipakita po doon sa tao kung ano po yung itsura niya. So, reflection. So, ang salita rin po ng Diyos ay isang salamin. Una, pinapakita po nito kung ano po tayo. At higit sa lahat, pinapakita po ng salita ng Diyos o sinasalamin po ng salita ng Diyos ang nasa puso at isip ng Diyos. So, pag-usapan po natin itong bagay na ito. Say po sa Santiago chapter 1 o James chapter 1 verse 23 hanggang 24. Saan po natin ang ating mga Biblia? Sa Santiago. Say po rito, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. So wala nang po siguro sa atin dito na pag nagsasalamin, nakitang may muta, tapos umalis din, tinanggal yung muta. Wala nang po siguro ganun, no? Diba? Pero sinasabi po rito, at inahalin tulad po ni Santiago, na ang pakikinig po ng salita ng Diyos ay parang isang salamin. Na kapag yung tao na tumingin sa salamin, walang ginawa, after niyang tumingin sa salamin o kinalimutan niya yung kanyang itsura, ay parang isang taong nakinig ng salita ng Panginoon, ngunit hindi ito ginawa. O walang application sa napakinggan niyang salita ng Panginoon. So, pinapakita po dito na ang salita ng Diyos ay parang isang salamin. So, meron po tayong tatlong bagay na pag-uusapan patungkol dito sa bagay na ito, sa simbolo na ito. Una po, kung ang salamin ay nagbibigay reflection sa kung anong bagay yung nakaharap sa kanya, ang salita ng Diyos din po ay parang isang salamin. Na kapag binabasa po pag binabasa ng isang Kristiyano ang salita ng Diyos, nakikita o nasasalamin po natin kung ano ang nasa isip at puso ng ating Panginoon. Sino pong gusto makakita at malaman po ang nasa isip ng ating Panginoon? So ngayon po, sa ating pagbabasa ng salita ng Diyos at nais po ng Diyos na bilang kanyang mga anak ay maunawaan po natin at lubusan natin siya makilala. At para makilala po natin ang lubusan ng ating Panginoon, ay hinahayaan po ng Diyos na ipakita sa atin kung ano yung nilalaman ng kanyang puso. Diba po, ang isang magkaibigan para masabing kilala niya yung isang tao ay kumbaga alam niya kung ano yung ugali. Kumbaga, minsan pa nga, kahit yung sikreto, alam niya na rin. Kasi nga, kumbaga, kaibigan niya. Di ba? So, ganoon din po ang Diyos. So, meron pong tatlong bagay tayong makikita at malalaman tatlong bagay na nasa isip ng Diyos na malalaman po natin kapag binabasa po natin ang kanyang salita. Una po, malalaman ng Kristiyanong nasa isip ng Diyos patungkol sa lahat ng tao. Sabi po sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 hanggang 4. Sabi po rito, ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas. Ito po pala yung isa sa mga bagay na nasa puso at isip ng ating Panginoon. Na ang lahat ng tao ay maligtas. So, kapag nakikita po natin at pag nalalaman po natin ang nilalaman ng puso at isip ng Diyos, mas lubusan po natin siya nakikilala. So, hinahayaan ng Diyos na ang kanyang mga anak ay saliksikin ng kanyang salita upang siya ay makilala. Tama po? So, hindi lang po pala
bilang salamin para makita ng tao yung kanyang sarili. Kundi ang salita ng Diyos po bilang salamin ay pinapakita o nire-reflect po nito kung ano po ang ating Panginoon. Kung ano po ang nilalaman ng kanyang puso, kung ano po ang nilalaman ng kanyang isip. At isa pong bagay na gustong malaman po ng Diyos, na kagustuhan po ng Diyos ay lahat ng tao ay maaligtas. At para naman po sa lahat ng taong naligtas, ang gusto po ng Diyos ay lahat ay makaalam ng katotohanan. Sabi po dito sa verse 4 ng 1 Timothy chapter 2, ibig niyang ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So, ano po ba yung katotohanan? Yan po sabi sa Romans chapter 10 verse 7, ang sabi po ng ating Panginoon, diba? For I know the truth and the truth will set you free. At ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Sapat ang gustuhan po ng Panginoon na kapag nalaman po ng tao ang katotohanan, unang-una po, ang gusto po ng Diyos ay makalaya po tayo sa tanikala na bumibihag po sa atin. Baka tulad ng naparod natin, di ba, parang representation siya ng kalalagayan natin nung una, bago natin makilala ang ating Panginoong Hesus. Tayo po'y bihag ni Satanas. At dahil po, ang nais po ng Diyos ay lahat ng tao ay maligtas, niloob din po ng Diyos na makilala natin siya. At sa pagkakakilala natin sa ating Panginoon, tayo po'y pinalaya ng ating Panginoon. Sino po dito yung pinalaya ng ating Panginoon? Amen. So, ito po yung mga bagay na gusto ng Diyos na makita natin sa pagbabasa ng kanyang salita. At ang higit sa lahat, sa pangatlong bagay po na nasa isip ng ating Panginoon at nasa puso ng ating Diyos ay para po naman dun sa lahat ng nakaalam ng katotohanan, ang nais po ng Diyos na sila ay sumunod at maglingkod sa Kanya. So hindi lang po ito natatapos sa ang kagustuhan ng Diyos ay maligtas ang tao, kundi naisin po ng Diyos na tayo ay sumunod sa Kanya. Sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 10, buksan po natin ang ating mga Biblia. Sa Efeso, chapter 2, verse 10. Sabi po rito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So, bago pa tayo nilikha sa mundong ito, ay may hinihanda na ang ating Panginoon na dapat nating gawin. Ito po ay ang pagsunod natin sa Kanya. Ang isang Kristiyano po ay nakatalaga para maglingkod sa Diyos. At kapag ang tao ang isang Kristiyano ay hindi naglilingkod, ibig sabihin hindi niya alam yung katotohanan. Sapagkat gagawin natin itong bagay nito ng buong puso sapagkat kilala natin yung pinaglilingkuran natin. Amen po ba doon? So, pinapakita buti doon sa Ephesians na ang dapat gawin po at ang nais po ng Diyos at ang nilalaman po ng puso at isip ng Diyos na ang kanyang mga anak ay maglingkod sa Kanya. Sumunod at maglingkod sa Kanya. Para ang isang magulang, sino po ba ditong yung mga nanay na hindi niya gusto na yung kanyang mga anak sumunod sa Kanya? Wala naman po siguro, di ba? Ang lahat po na kagustuhan ng magulang ay yung mga anak niya ay lumaki na maging masunurin. Tama po? Ganoon din po ang ating Panginoon. At nais po ng Diyos na malaman po natin ito. So tulad po ng isang salamin, nire-reflect po nito yung nasa puso at nasa isip ng Diyos. At isa po doon, ay gusto niya po na ang lahat ng
nakaalam ng katotohanan ay sumunod at maglingkod sa Kanya. Sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 10. Saan po natin ating Biblia sa unang Pedro. Ayun, sabi po rito, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Ang bawat isa po sa atin ay binigyan ng Diyos ng kaloob. At nais po ng Diyos na gamitin po natin ito sa paglilingkod sa Kanya. Meron po sa atin na tumanggap ng kaloob sa pag-awit. Kapag binigyan po tayo ng Diyos ng kaloob sa pag-awit, gamitin po natin ito sa kalooban ng Diyos. May iba po sa atin tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Gamitin po natin ito para magturo ng salita ng Panginoon. Marami pa pong iba't ibang bagay at iba't ibang kaloob ng Diyos na ang bawat isa po sa atin ay tinanggap ito. Lahat po tayo ay binigyan ng Diyos ng uniqueness na kaloob. At gusto po ng Diyos na gamitin po natin ito para sa Kanyang kaharian. Para sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. So, dahil nalaman na po natin yung nasa isip at nasa puso ng Panginoon, yung pangalawang bagay naman po na nire-reflect ng salita ng Diyos kapag binabasa po natin ito, ay nalalaman po natin yung katatayuan natin o yung spiritual status po natin. So, tulad nga po ng ating pagtingin sa salamin ay nakikita natin yung mga flaws o yung mga mali sa itsura natin, di ba? At ito inaayos natin para paglabas natin ay presentable, di ba? Baka mamaya nga paglabas natin makita tayo ng salamin, tumitingin pa tayo, di ba? So ganoon parang parang nagiging dahil conscious tayo sa itsura natin. Iba pa nga sa atin, merong mga salamin sa bag. Sino dito may salamin sa bag? Di ba? Meron, di ba? So ganoon 'yon. Kumbaga, kapag binabasa po ng isang Kristiyano ang salita ng Diyos, nalalaman po niya kung ano yung katatayuan ng kanyang spiritual na buhay. Ito po yung napakaganda at na biyaya ng Diyos. Sa tuwing binabasa po natin yung kanyang salita, ay pinapakita po ng ating Panginoon kung ano po tayo, ano po yung status natin sa paglilingkod natin sa Kanya. So nakikita po natin kung tayo po ba ay malayo sa Diyos, at nakikita po natin din sa pagbabasa po natin ng salita ng Diyos, nasasalamin po nito kung gaano na po tayo, kung gaano na po natin kakilala ang ating Panginoon. Pangatlong bagay naman po na nire-reflect at naitutulong ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kapag binabasa po natin ang kanyang salita, or kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, nalalaman natin na ang Diyos ay may nais ipagawa sa atin. So, sabi nga po nila, di ba, ang Bible ay manual, di ba? Guide daw po ang Bible na nalalaman po natin doon yung mga bagay na dapat nating gawin. Kapag, di ba, ang manual, yung manual po ay isang kapiraso ng papel na matatagpuan natin sa box ng appliances o ng cellphone na mula po nung binuksan natin yun, hindi po natin binabasa ito. Sino po yung nagbabasa ng manual? Yung totoo ay sa Ate Jello, mabait. Pero normally, di ba, hanapin lang natin yung manual kapag may sira na, di ba? Kapag may problema na. Pero hindi natin siya babasahin kapag bago yung bilhin nating appliances, di ba po? Ganoon tayo Pero dito po, pinapakita po sa atin ng ating Panginoon para po malaman natin yung ipinapagawa po sa atin ng Diyos, kailangan po nating basahin ang kanyang salita. Di po natin makikita ito sa cellphone, di ba? Kundi makikita po natin ang nais ipagawa sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Share ko lang sa inyo, siguro parang mga
First year college ata ako nun. So, dahil busy sa school, nakakalimutan ko na magbasa ng Bible. At minsan, kung ano lang yung makita kong verse, parang hinahayaan ko na lang na may makita akong verse sa daanan, ay ito yung sinasabi sa akin ng Diyos. Sino din nakaka-relate sa ganon? Yung pag may nakitang, yung hindi nagbabasa ng Bible, tapos pag may nakitang verse sa daan, ay ito yung pinapagawa sa akin ng Diyos. Sino din dumadaan sa EDSA, marami doon yung, follow me, tas sa baba, God. Di ba? Ganon. O kaya yung inaantay na lang mag-group message noon si Ate April. Yung uso pa kasi nun yung group message noong time na yon. So siguro sa mga youth ngayon, di na yun alam kasi, messenger na ngayon eh. Pero ganun, di ba? Minsan nga, ang biruan namin ng mga kaibigan ko noon, kapag di umattend ng service, mag-aala na lang, mag-superbook. Di ba? Pero sinasabi po sa atin, tinuturo po sa atin ng Diyos, para malaman po natin yung ipinapagawa niya sa atin, ay basahin po natin yung salita niya. Di ba? Huwag niyo na po akong gayahin na hinaayaan ko na lang yung mga billboard yung kumausap sa akin. O kaya pag may nakita akong plate number na PRY, ay, inutusan ako ng Diyos na mag-pray. Di ba? Ganun ako dati, nung panahon nung college ako. Nakakatawa, di ba? Pero, ngayon, tinuturo po sa atin ng Diyos yung dapat nating gawin. Para malaman po natin, wag na po nating iasa sa mga nakikita natin sa kalsada yung kagustuhan ng Diyos na ipagawa sa atin. Maging ugali na po natin, nasaliksikin po natin ng Kanyang salita para malaman po natin yung mga bagay na ipinapagawa po sa atin ng Diyos. Ano po ba ipinapagawa po sa atin ng Diyos? Unang-una po, nais po ng Diyos na tayo ay manalangin. So, huwag niyo pong hayaan yung katulad ko na pag may nakitang PR, ay, kailangan ko mag-pray. Di ba? Una, kailangan, ang nais po ng Diyos ay manalangin. Pangalawa, nais po ng Diyos na tayo ay magbasa at magsaliksik ng Kanyang salita. Pangatlo, nais po ng Diyos na tayo umattend sa mga fellowship o sa mga gawain. Pang-apat, nais po ng Diyos na tayo ay magbigay. At panglima naman po, ito po ay personal. So sa pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon, malalaman po natin yung personal na gustong gawin at gustong ipagawa sa inyo ng ating Panginoon. So yun po yung mga bagay na nais ng Diyos na gawin po natin. At ito po yung makikita po natin sa pagbabasa ng Kanyang salita. Kapag binabasa po natin ang salita ng Diyos, una po, malalaman natin ang kalooban ng Diyos. Diyan po, nung una, tinalakay natin na ang salita ng Diyos ay reflection ng kung ano yung nasa puso at nasa isip ng Diyos. Di ba po? So kapag binabasa po natin ang Kanyang salita, malalaman po natin ang kalooban niya. Kapag pinag-aaralan naman po natin ang Kanyang salita, nauunawaan naman po natin ang kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, kapag binubulay-bulay po natin ang salita ng Diyos, masusunod po natin ang kalooban ng Diyos. So una po, kapag binabasa, nalalaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kapag pinag-aaralan naman po natin, mauunawaan naman po natin ang kalooban ng Diyos. At higit sa lahat, kapag binubulay-bulay po natin ang salita ng Diyos, tuturuan po tayo ng Diyos at tutulungan po tayo ng Diyos upang masunod ang Kanyang kalooban. Ganun kabuti ang ating Panginoon eh. Kapag babasa natin ang Kanyang salita, siya mismo yung tumutulong sa atin para masunod yung kalooban niya. So wala na tayong ibang hahanapin pa. Kailangan nating saliksikin ang salita ng Panginoon. Kailangan lang po nating pagbulay-bulayin ang salita ng Diyos. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, dan sabi po rito, huwag mong kaliligtaang basahin ng aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Amen. So sabi po ron,
pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Araw at gabi. Hindi po araw hanggang gabi. Na nag-start ng, yung biro-biroan po namin, mag-start ka ng, ng mga 11 ng gabi, mga pa-12. Gabi hanggang araw pala yon. Sabi nito, araw at gabi. So, upang tayo po ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. So, basahin po natin balik po tayo dun sa ating teksto, sa Santiago, chapter 1. Basahin po natin ito mula verse 22. Ayan, ito lang kay Marvin. Para kita rin natin. To 25. Sige, yan muna. Yan. Yan, J, yan. Sabi po rito, sa verse 22 ng Santiago, chapter 1, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Verse 23, sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Verse 24, at pagkatapos, makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So, wag po tayong nakakalimot. Kasi, kung bakit nakakalimutan natin yung salita ng Diyos, sapagkat pagkabasa natin ito, hindi natin siya sinasabuhay. Kapag napakinggan natin ito ng Sunday, after Monday, wala na. So, ang nais po ng Diyos na kung gusto po natin tayong ay pagpalain ng Diyos at malaman po natin ang kanyang kalooban, siliksikin po natin ang kanyang salita. Kailangan po natin na hindi lang po tayo basta nakikinig lamang. Kailangan po ay ina-apply po natin ito sa ating buhay. At ang isa napakabuting biyaya ng Diyos, tutulungan din po tayo ng Diyos para po tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. So complete na siya. Complete na. Gagawin mo na lang sa liksikin. Pagbulay-bulayan yung salita ng Diyos. So, meron dun sa ating pangalawang simbolo, una, nakita natin dito yung reflection nito. Una, nire-reflect ng salita ng Diyos ang puso at isip ng Diyos. Pangalawa naman, nire-reflect ng salita ng Diyos yung katatayuan natin, yung spiritual status natin. At pangatlo naman po ay sa pagbinabasa po natin ang salita ng Diyos, nire-reflect at tinuturuan po tayo na talalaman po natin yung mga bagay at nais ng Diyos na ipagawa sa atin. So nawa po tulad ng isang salamin na hindi nawawala sa ating routine sa araw-araw, dapat po, ganoon din po ang salita ng Diyos. Diba? Yung salamin nga pagkagising sa umaga, magsasalamin. Kapag kaligo, pag nadaan sa salamin, titingnan yung sarili. After magbihes, i-check yung sarili. Tapos, papalis na, babalik ulit sa salamin para tingnan ulit yung itsura kung okay ba. Tapos, paglabas, selfie pa, check pa, diba? Ganun ka-importante sa tao yung salamin para maging gwapo o maganda sa paningin ng iba. Ganoon din po ang salita ng Diyos. Huwag po natin kaligtaang basahin at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Upang ang biyaya po nito na ang kalooban ng Diyos ay ating masunod at malaman. Pangatlo naman po na simbolo
ng salita ng Diyos ay isang lampara or lamp. So ano po ba ang tulong ng lamp o ng lampara? Kapag brown out, ito yung nagpapaliwanag sa bahay. So sino na po nakadaan sa creek kapag kagabi? Doon sa bandang gitna, yung walang ilaw. Nakadaan na kayo doon? Di ba parang kang dumadaan sa isang masukal na daan na anytime pwede ka makatapak ng bomba. Ganun yung experience dun eh. So, ganun yung description sa may mga part dyan kasi, di ba? Kaya kahit sa di naman sa creek, kahit sa ibang lugar, di ba po? O sa isang gubat, sa mga umakit ng bundok, importante po ang ilawan o minsan yung flashlights. Kasi pwedeng kapag nakatapak sila ng bato, sila ay madapa, maaksidente, o di naman kaya ay mahulog sa bangin. Di ba po? So napaka-importante po ng isang ilawan sa paglalakbay, ganoon din po sa ating buhay Kristiyano. Ang salita po ng Diyos bilang isang lampara ay napaka-importante. Say po sa Psalms chapter 119 verse 105. Salita mo isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. So, ang salita po ng Diyos ay nagsisilbing guide. Guide po natin sa ating paglalakbay, sa ating spiritual journey. At kung sa pangalawang simbolo, nalaman po natin at pinapakita po ng salita ng Diyos, yung katatayuan natin, yung katatayuang spiritual natin, dito po sa pangatlong simbolo, ay tinuturuan po tayo, pinapakita po sa atin ng Diyos, na yung mga dapat nating gawin o yung instruction ng Diyos sa atin, di ba? Tulad ng sinabi ko kanina, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos ay malalaman natin kung ano yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Ito naman po, God's Word is a lamp. Ito po yung nagsisilbing gabay po natin. So God's Word will guide us to improve our spiritual life. Kung gusto po nating lumago, ang salita po ng Diyos ang tutulong po sa atin para lumago. Kung gusto po nating lubusan makilala ang ating Panginoon, ang salita po ng Diyos ang tutulong po sa atin upang lubusan nating makilala ang ating Diyos. Tigit sa lahat, ang salita po ng Diyos ang nagsisilbing gabay po natin sa mga bagay na dapat po nating gawin. So, tulad nga po ng isang manlalakbay, kapag wala po siyang ilawan, maaring siya ay pwedeng maaksidente. Ganoon din po, if we are not guided by God's Word, pwede po tayong maligaw, pwede po tayong madapa, diba? So ganoon po yung pinapakitang warning sa atin ng Diyos kapag hindi po tayo nakasandig sa Kanyang salita. So napaka-importante po na tayo ay nakasandig sa salita ng Panginoon. Sapagkat unang-una malalaman po natin yung mga bawal at hindi po natin dapat gawin. So if we are not guided, we will stumble and fall on evil's trap. So ang kaaway po ay nandyan lang at nagbabantay, nagmamasid. Kapag hindi po tayo magbabasa ng salita ng Diyos, maaring po tayo ay matukso, maaring po tayo ay mabihag ng tukso ng kaaway. So para po ito'y ating malampasan, para po tayo po ay makaiwas, kailangan po guided po tayo ng salita ng Diyos. Di ba po ang isang cellphone, kapag meron doon or ang isang gamit, di ba kapag yung naka-indicate po kasi sa appliances yung mga voltage rating, di ba po? Kung saan mo lang siya pwede isaksak. Kapag yung appliances ay pasalubong ng inyong tita galing abroad or galing US, normally nasa lang siya 110. Pero kung hindi mo alam, pag sinaksak mo siya sa 220 volts, pwedeng masira, pwedeng sumabog. So, kung bakit may mga instruction ay para alam po natin kung paano po yung gagawin natin. So, ganoon din po sa salita ng Panginoon. Napaka
mabuti ang Diyos sapagkat tinuturuan po tayo kung paano po tayo susunod ng ating Panginoon. Sabi po sa John chapter 8, verse 32. Sabi ng ating Panginoon, "For we know the truth and the truth will set us free." So kapag guided po tayo ng salita ng Diyos, tayo po ay papalayain sa anumang tanikala na bumibihag sa atin. Kung gusto po nating makalaya sa gawa ng kaaway, saliksikin po natin ang salita ng Diyos. Hayaan po natin na ang Diyos ay kumilos sa buhay natin sa pagbabasa ng Kanyang salita. At higit sa lahat, sa ating, kapag ang salita ng Diyos ay ginawa nating guide sa ating buhay, tayo po ay may tatlong resulta na makakamtan. Ano po ba itong mga resulta na ito? Una, malalaman po natin ang ating spiritual na kalalagayan. Tulad nga po ng sinabi ko dun na ang simbolo ng salita ng Diyos ay isang salamin, nakikita po natin kung ano yung status po natin. Yung spiritual status po natin. Ito po yung unang result o na makakamtan po natin kapag tayo po ay guided ng salita ng Panginoon. Malalaman po natin ang ating spiritual na kalalagayan. Pangalawa, malalaman ang mga bagay na dapat gawin. Pangatlo, malalaman ang mga paraan upang hindi mapahamak sa pakana ni Satanas. So, nais po ng Diyos sa oras po na ito na ituring po natin na ilawan ng Kanyang mga salita. Ilawan sa ating mga paa at ilaw sa landas na ating dinaraanan. Sapagkat kung hindi po tayo sasandig at hindi po natin pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos, darating po yung time na tayo madadapa. Darating po yung time na tayo po ay maliligaw. Diyan po yung mga Israelita. Yung journey po nila ay inabot ng 40 years sa ilang. Pero kung susukatin natin yung layo, yung point A to dun sa lupang pangako ng Diyos, wala pang 40, saglit lang yung tatahakin nila eh. 40 years, di ba? So, napakaikli lang nung journey dapat nila. Pero dahil hindi sila nakinig sa kagustuhan ng Diyos, nagpaikot-ikot lang sila doon sa ilang. At ang pinaka worst pala nangyari, maski si Moises, hindi man lang siya nakarating doon sa lupang pangako ng Diyos. So, ganoon din po, kung tayo ay magbabase lang sa kaalaman lang natin at hindi po tayo magpapagamit sa Diyos, tayo po ay maliligaw. Tapos kapag tayo nadapa, sisi natin si Lord, "Lord, bakit ganito?" Tayo naman yung gumagawa, di ba? So, ang nais po ng Diyos sa atin upang tayo po ay makarating dun sa kagustuhan ng Diyos o dun sa plano ng Diyos na napakaganda para sa atin, tayo po ay magpag-guide sa ating Panginoon. Gamitin po nating ilaw ang salita ng Diyos. Pang-apat po. Pang-apat na simbolo na pinapakita po ng salita ng Diyos at tumutukoy sa salita ng Diyos. God's Word is a food to nourish. So, sino po dito mahal na mahal ang pagkain? Akala ko ayaw niya ng pagkain eh. So, di ba lahat tayo gusto ng pagkain? Sino dito yung gusto ng samgyup? O, di ba? Ang sarap. O, di ba? Ganun, lahat tayo, parang sabi nga tayo ay mga food lover. Di ba? So, kapag ang mga JCOD po pagdating sa pagkain, talo-talo na po yan. Talo-talo na. So, ganun po ang isang Kristiyano at ang salita ng Diyos. Ito po yung nahalin tulad ng Diyos sa isang pagkain. Bakit po kaya? Kasi unang-una, pagkain po ay napakahalaga para po tayo ay mabuhay at para po tayo ay lumago. Tama po? Hindi po tayo sisigla kung hindi po tayo kakain. Sino po dito yung hindi pa kumakain mula nung pinanganak? Wala naman siguro, no? Lahat tayo, kaya tayo nandito kasi
tayo po ay mahilig kumain. Kung bakit tayo masigla, kasi mahilig po tayong kumain. 'Di ba? Minsan nga, pagka late na, kakain pa tayo para lang may laman yung tiyan natin eh. So, ganun kahalaga yung pagkain para sa ating mga tao. At ganoon din po ang salita ng Diyos. Tulad ng isang pagkain, napaka-importante rin po ang salita ng Diyos. So ang food po, sa dictionary, ang ibig sabihin po ng food ay any nutritious substance that people eat or drink in order to maintain life and growth. So in order to maintain life and growth, we need to eat or drink. Diba? So para tayo'y sumigla, para tayo'y malayo sa anumang klase ng sakit, kailangan nating kumain. Diba sabi ng mga magulang natin, pag tayo may sakit, kailangan mong kumain para may lakas ka, diba? Kasi pag di tayo kakain, manghihina tayo. So, dito po sa ating pang-apat na simbolo, na ang salita ng Diyos ay pagkain, una, makikita po natin ito sa 1 Peter chapter 2, verse 2. So, gaya po ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, ang unang halimbawa na ang salita ng Diyos ay pagkain, ito po ay gatas. So, bilang tulad ng isang sanggol, para ang isang sanggol ay lumaki at maging masigla, kailangan siya ay umiinom ng gatas. 'Di ba? Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, para po tayo ay mag-grow, para po tayo lumago, kailangan nananabik po tayo sa salita ng Diyos. Kasi di ba tayo mga tao, marami tayong cravings eh. Na pag yung crave, pag naiisip natin, parang gusto natin kainin yung bagay na yon. Ganoon din po dapat sa salita ng Diyos. Dapat yung desire ng puso natin ay saliksikin ng salita ng Diyos. Sapagkat kung gusto po nating lumago ang ating spiritual na buhay, kailangan po nating ituring na gatas ang salita ng Diyos. Pero ang mga tao mahilig sa junk food eh. 'Di ba? Sa chicherya. So kapag naboboard, bibili ng chicherya. Yun yung actually kung ang salita ng Diyos ay spiritual na pagkain, meron din pong spiritual junk food. Na ine-enjoy natin na kainin. Tulad ng yung makamundong bagay, yung panonood natin ng TV, panonood natin ng movie na nakakalimutan na natin magbasa ng salita ng Diyos. Yung paglalaro. So lahat po ng bagay na nakakakuha ng oras natin para magsaliksik ng salita ng Diyos, ito po ay tinuturing na spiritual junk food. So, di ba laging inaano sa atin yung pag-ML, mga ganyan. Kapag nasusobrahan po kasi tayo, kapag na-enjoy natin yung mga bagay na yon, minsan nakakalimutan na natin magbasa ng salita ng Diyos eh. Yung one game pa kasi talo ako. One game pa, talo ako. Hanggang sa makatulog ka na, hindi ka na nagbasa ng salita ng Diyos, o yung sa mga pinapanood mo na isang episode pa kasi bitin eh. Diba? Minsan, kahit nagtatrabaho, nanonood na rin. Diba? So, anything po na nagpapalayo sa atin sa salita ng Panginoon ay tinuturing po na spiritual junk food. Diba? So, kapag ang tao ay mahilig kumain ng chicherya at hindi kumakain ng masustansyang pagkain, pwede po siya magkaroon ng sakit. Diba? Naalala ko yung kuya ko nung time na nag-field trip sila. So, pag field trip, diba po, normally mahilig sa maraming baon na chicherya. So yung kuya ko noon, nagbaon siya ng malalaking, yung tempura na chicherya. So after ng field trip, nagkasakit, parang nanilaw. Ganun, di ba? Kasi ganun yun, kapag ka nasobrahan ka sa junk food, pwede kang magkasakit.
'Di ba? At hindi naman siguro, wala naman siguro ditong hindi alam yung bagay na yun, 'di ba? Pero dahil, kasi masaya eh. Ganun yung tao eh. Nagbibigay ng pleasure sa atin o yung masarap eh. Di ba? Pero, pinapaalala sa atin ng Diyos na dapat po ang maging desire po ng puso natin ay ang salita ng Diyos. Huwag po nating hayaan yung mga bagay, na mga mundong bagay na kunin o nakawin yung oras natin para kausapin ang ating Panginoon. Kung manonood po tayo, tama na yung, bigyan po natin ng limit yung sarili natin. Unahin po natin ang salita ng Diyos. Unahin po natin ang pagsasaliksik ng salita ng Diyos. So tulad po ng isang sanggol, ang gatas po ay tumutulong sa atin para lumago tayo sa ating pananampalataya. Kung di po natin i-contain yung salita ng Diyos bilang gatas at di po i-desire ng puso natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya. So kung gusto po natin ay lumago ang ating pananampalataya, naiisin po na ang ating mga puso na dili-dilihin at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Sa Matthew chapter 4 verse 4, ito po yung tinukso si Jesus ni Satanas. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ay ituturing din pong tinapay o pagkain na tumutulong po para sa atin para po tayo'y mabuhay. Hindi po tayo panghabang buhay na sanggol. Kailangan po tayo ay lumago. At ang salita rin po ng Diyos ang tumutulong po sa atin para po yung masustain yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. At sabi na po sa Psalms chapter 19 verse 10, say po rito, mas kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan o yung honey. So, inahalin tulad po at na ang salita po ng Diyos ay tulad ng isang honey o pulot. So, ang honey po ay matamis, di ba po? So, ang honey po, ang benefit po ng honey is para maging active yung ating katawan. So, ganoon din po. Ang salita ng Diyos ay katulad ng isang pulot o ng isang honey na nagpapasigla sa ating pananampalataya. Di ba nakakatuwa? Una, ang salita ng Diyos ay tumutulong sa atin para lumago. Tumutulong sa atin para mabuhay ang ating pananampalataya. At higit sa lahat, ang salita rin po ng Diyos ay tulad ng isang honey na nagpapasaya o nagbibigay sigla sa ating pananampalataya sa Diyos. So, di ba pagka inaantok na tayo, di ba normally kumakain tayo ng sweets para yung tinatawag na sugar rush, di ba? So, ganoon din po 'yun. Kumbaga, yung pulot, nagbibigay po ito tulad ng salita ng Diyos, ang hatid po nito sa atin ay para po maging active tayo, para maging masigla yung ating pananampalataya sa Diyos. So, syempre, from baby, habang tayo'y nabubuhay sa salita ng Diyos, habang kinocontain natin ang salita ng Diyos, habang inaaral natin ang salita ng Diyos, darating sa punto na tayo'y magmamature. So, ang salita po ng Diyos, bilang isang pagkain, ay tumutukoy po ito sa isang meat. So makibakas po tayo sa Hebreo chapter 5 verse 12 hanggang 13. Ayun.
Sabi po rito sa Hebrews chapter 5 verse 12, dapat sana'y mga tagapagturo na, ulit po, dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. So, ang salita po ng Diyos ay inahalin tulad bilang pagkain sa isang karne na kinakain ng mga matatanda. Tama po? Sapagkat ang isang sanggol ay kapag pinakain ng karne ang isang sanggol, pwedeng ito'y mabilaukan. Di ba po? Ang para sa sanggol ay gatas. Pero hindi po tayo habang buhay na sanggol. Kaya po darating yung time na ang salita po ng Diyos ay magiging isang karne na ating kakainin. So, from milk, makikita po natin dito na ang salita po ng Diyos ay tumutulong sa atin para tayo lumago. Tinapay para po tayo ay mabuhay sa ating pananampalataya. Ito po ay isang pulot o honey para maging masaya o masigla ang ating pananampalataya at higit sa lahat, karne o meat para po ang ating pananampalataya ay maging kapaki-pakinabang. Basahin po ng Diyos at nais po ng Diyos na ang mga kaloob po natin ay magamit para po sa ating paglilingkod. So ganoon din po, ang salita po ng Diyos ay tulad ng isang matigas na pagkain para po ang ating pananampalataya ay maging kapaki-pakinabang at magamit po sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, nung elementary po tayo, so dito po, sino po nakakaalam ng Go, Grow, at Glow Foods? Alam niyo yon? O tulog kayo ng panahon na yon? Di ba? So, yung Go, Grow, at Glow Foods ay iba't ibang klase ng pagkain na may iba't ibang benefits para sa ating pangatawan. At yung Go, Grow, at Glow Foods po ay para i-maintain yung diet natin o i-maintain yung kalusugan natin. Kasi hindi lang pwedeng puro Go Foods lang. Di ba? Hindi naman dapat ganun. Kasi kapag sobra, ito'y nagiging masama sa ating pangatawan. Hindi lang po ito po dapat puro Glow Foods, di ba? So, nung elementary tayo, tinuturuan tayo ng mga dapat nating kainin. So, dahil nakalimutan na natin ito, kung ano na lang yung makita natin, yun na lang yung kakainin natin. So, kaya marami sa atin nagkakasakit, humihina yung pangatawan. Pero po, hindi ko na para ituro pa kung ano yung yung Go, Grow, Glow Foods. Pero ituturo po sa inyo yung benefits ng mga bagay na iyon. So una po, di ba po hinalin tulad po ng hinahalin tulad po ang salita ng Diyos sa isang pagkain. Ibig sabihin, kung ano yung benefit na pwedeng makuha ng tao sa pagkain, ay ganoon din po yung benefit na makukuha ng tao sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Una po, ang Grow Foods po ay tumutulong para po tayo lumago, para po tayo ay mag-grow. So ang Grow Foods po ay tumutulong sa ating mga muscle para po tayo tumangkad. So nung bata ako, kinulang po ata ako ng Grow Foods, kaya yung aking pagtangkad ay nahinto. Pero yun po, ang Grow Foods po ay tumutulong sa tao para siya ay mag-grow physically. Tulad din po ng Word of God, para din po itong grow food. So, ang Word of God po ay tumutulong sa atin para po ang ating pananampalataya ay mag-grow. Di ba po? Pangalawa naman po, yung Go Food. Yung mga Go Food naman po, ito yung mga pagkain na nagbibigay ng energy. Yung mga fiber, mga ganon. Or basta yung anything like na search nyo na lang po yung mga pagkain na yon. Pero yung Go Foods ay nagbibigay para tayo ay maging active. Diba? So, ang salita po ng Diyos ay parang isang Go Food.
It helps us to make us active in our faith. So hindi lang po pala dapat paglago lang, kailangan active din tayo. Panghuli naman po, yung glow foods. So ang glow foods po ay mga pagkain na tumutulong sa ating immune system. Bakit po kailangan i-strengthen yung immune system? Ito po ay para malayo po tayo sa sakit. Para po tayo hindi maging mahina. Diba po? Kasi kung hindi po tayo kakain ng glow foods, magiging sakitin po tayo. At pag hindi po tayo kakain ng glow foods, ay pwede tayo ma-hospital. So, ganun po yun. Kailangan sa isang tao kumakain ng masustansyang pagkain para ang kanyang immune system ay lumakas. Tulad din po ng salita ng ating Panginoon. Kung bakit po tayo tinuturuan ng Diyos na mag-aral at magbulay-bulay ng kanyang salita upang palakasin po ang ating pananampalataya. At higit po sa lahat, para po malayo tayo sa pakana ng kaaway. So, Word of God is like a glow foods. It keeps us away from Satan's trap and it will strengthen our faith. Kung gusto po nating mag-grow, maging active, at ma-strengthen po yung faith po natin, pagbulay-bulayan po natin ang salita ng Diyos. Tulad po ng isang pagkain na hindi po mawawalay sa tao. Panigurado, pag-uwi po natin, excited na po tayo siguro ngayon na kumain kung ano po yung tanghalian para po mamaya. Ganoon din po dapat tayo. Maging excited po tayo para saliksikin, pag-aralan, at pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos. Kung enable us, para po tayo ay lumago spiritually, kailangan po nating kumain ng pagkaing espiritual. Huwag po nating hayaan na yung sarili po natin ay masanay sa spiritual junk food. Sapagkat kapag hindi po natin ititake yung spiritual nating pagkain, darating po yung time na manghihina po tayo. Kapag nanghina po tayo, maaari tayo magkasakit. At pag tayo nagkasakit at hindi natin inuman ng gamot, pwedeng mas worse, mamatay. Ganoon din po sa ating spiritual na buhay. Huwag po natin pakainin ang ating spirito once every week, once every month, once every quarter. Di ba nanghihina din po yan? Kapag pag may okasyon excited tayo sa lechon Di ba? So, ganoon din po. Dapat hindi lang siya occasionally na tinitake. Sabi po ng Diyos, pagbulay-bulayan mong aking mga salita, araw at gabi. Para po, bakit? Para po masunod natin yung kalooban ng Diyos. Hindi po tayo makakasunod sa kalooban ng Diyos kung di po natin sasaliksikin at di po natin pagbubulay-bulayan ng kanyang salita. Napakabuti po ng ating Panginoon sapagkat ang mga bagay po na ito ay tinuturo po sa atin at pinapaalala po sa atin. Sapagkat kapag sinaliksik po natin at binulay-bulay po natin ang salita ng Diyos, tutulungan din po tayo ng ating Panginoon na sumunod sa kanyang kalooban. He will guide us sa ating spiritual growth. Diba? Tulad nga ng napag-aralan natin last Sunday, ang Banal na Espiritu ay tumutulong sa atin para tayong lumago. Ang kailangan lang natin gawin ay pag-aralan, pagbulay-bulayan at alamin ang salita ng Diyos. Tulad ng isang binhi, dapat tayo lagi nakikinig at palaging tumatanggap ng kanyang salita. Tulad ng isang salamin, kailangan nating saliksikin o alamin ang nilalaman ng puso ng Diyos. At higit pa, sa salamin, kailangan nating alamin yung spiritual na katatayuan natin. At higit sa lahat, ang salita ng Diyos ay isang ilawan. Sapagkat kung nalaman natin ang ating spiritual na katatayuan, ay hinahayaan tayo ng Diyos na, at hayaan natin ng Diyos na magpagabay tayo sa Kanya para tayo lumago. Para tayo ay naka-align dun sa plano ng Diyos para sa buhay natin at para naka-align tayo dun sa kalooban ng Diyos.
At pang-apat, bilang isang pagkain na hindi natin kinakalimutan, maging ganoon din yung desire natin sa salita ng Panginoon na kulang yung isang araw kapag di natin babasahin yung kanyang salita. Kulang yung umagahan kapag di natin sasaliksikin at pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos. So, ang mga bagay po na ito ay mga simbolo na tumutukoy sa salita ng Diyos, at ang mga bagay po na ito ay nagpapahayag ng katotohanan kung ano po ba ang salita ng Diyos para sa ating mga Kristiyano. So marami pa pong symbols patungkol sa salita ng Diyos, at hinahayaan po tayo ng Diyos na alamin po natin yung mga bagay na ito upang makatulong po ito sa ating paglagong espiritual. So, hindi ko na po tatalakayin yung at hindi ko po balak talakayin yung mga natitira pa sapagkat aabutin po tayo hanggang mamayang hapon. So, yun po. So, nawa, natutunan po natin yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Nawa, napaalala sa atin ng Diyos kung gaano kahalaga ang kanyang salita. At nawa sa oras po na ito, ay kung mga nakaraan, bihira lang po tayo kumain at bihira lang po tayo magsaliksik ng salita ng Diyos. Nawa po sa oras na ito, hayaan po natin ng Diyos, sa tulungan po tayo na sumunod sa kanyang kalooban. Nawa po hayaan po natin ng Diyos na kumilos sa ating buhay upang magkaroon tayo ng sigla sa pagsaliksik sa kanyang salita. So napakabuti po ng Diyos sa oras po na ito sapagkat pinaalala po sa atin ng Diyos kung gaano kaimportante ang salita ng Diyos. Nawa po sa ating sa mga susunod na araw, basahin po natin ang salita ng Diyos. Tayo po ay yumuko at manalangin. Diyos naman namin nasa langit, kayo po ay nagpapasalamat, nagpupuri, Panginoon, sapagkat ikaw ay mabuti sa amin. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa oras po na ito, pinaalala niyo po sa amin kung gaano kahalaga ang iyong salita. Pinakita niyo po sa amin, Panginoon, ng bawat simbolo, O Diyos, ng iyong mga salita, at ang bawat simbolo na ito, Panginoon, ay tuturo po sa amin ng iba't ibang katotohanan na nagmumula po sa iyo. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat tinuruan niyo po kami, Panginoon, na dapat ang ang iyong salita ay turing po namin pagkain, Panginoon, na dapat po hindi po namin kinakalimutan sa araw-araw. Dalangin po namin, Panginoon, sa mga susunod, Panginoon, na araw, bigyan niyo po kay Panginoon ng kasipagan, Panginoon. Hayaan niyo po, Panginoon, inayan po namin na kumilos ka po, Panginoon, sa aming buhay upang sa aming pagsasaliksik, pag-aaral at pagbubulay-bulay, Panginoon, ng iyong salita, lubusan ka po naming makilala at malaman po namin, Panginoon, ang mga bagay na nais niyo pong ipagawa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ito'y maging isang binhi, Panginoon, na namumunga, Panginoon, sa aming mga puso. At higit sa lahat, Panginoon, maging isa rin po kaming, Panginoon, mga asik. Gamitin niyo po, Panginoon, ang aming mga kaloob at magamit po namin ito, Panginoon, sa kilalago ng iyong gawain at kilalago, Panginoon, ng inyong kaharian dito sa lupa. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong papuri at pasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.